Naalala ni Chendo na sa tuwing nakikipag-spar si Teacher Ling Yun sa kanilang martial arts class, iba't ibang armas ang ginagamit nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung alin ang tunay nitong pangunahing sandata, at doon niya napagtanto na nakaligtaan niya ang mahalagang detalyeng iyon. Dahil dito, napaisip siya na kailangan niyang maging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Kinuha ni Chendo ang badge at muling inulit ang kanyang tanong kung nasaan si Wu Zhang. Pagkatapos ay muli niya itong inihagis sa sahig at malamig na nagsalita na wala siyang interes sa mga badge, dahil ang tanging nais niya ay makaharap at makalaban si Wu Zhang. Habang nakatitig sa badge na nasa lupa, napagtanto ng isa sa mga estudyante ang tunay na pakay ni Chendo. Doon niya naunawaan na ang dahilan ng pagsali nito sa 100 City Hegemony Tournament ay para hamunin si Wu Zhang. May halong inis na sumagot si Zhang Shuai habang inilalabas ang mapa. Ipinakita niya na kanina ay nakita nila si Wu Zhang sa kabilang direksyon. Ang target nito ay ang star mark na nasa likuran nila, ngunit habang papunta roon ay nakasalubong nila ang mga BB Wolf sa gitna ng daan. Habang pinagmamasdan ng mapa, napaisip si Chendo sa sinabi ni Zhang Shuai. Kung nakasalubong nila ang mga lobo sa mismong ruta, malinaw na may problema sa straight line navigation na ibinigay ng mga opisyal. Idinagdag pa ni Zhang Shuai na malamang ay wala na si Wu Zhang sa dati nitong lokasyon, ngunit siguradong nasa paligid lamang ito ng star mark. Hindi na nagsalita pa si Chendo. Sa isang iglap, mabilis siyang kumilos at inatake ang batok ng mga estudyanteng nasa harapan niya habang sinasabing iwan na lamang ng mga ito ang kanilang badges at umalis na. Bago tuluyang mawala ng malay si Zhang Shuai, napamura na lamang ito sa kanyang isipan at hindi na nakapagsalita pa. Tahimik na pinagmasdan ni Chendo ang mga ito, saka malamig na nagsalita na nagpapasalamat siya sa tulong na ibinigay nila kanina nang ituro nila ang daan. Mula sa mga anino, biglang lumitaw ang guro ng tatlong estudyante at galit na tinawag si Chendo na isang taong may talento ngunit walang prinsipyo. Sinabi nitong binaliwala nito ang sarili nitong salita at wala itong tunay na martial ethic. Pagkarinig nito, agad na nag-init ang ulo ni Moret na nakatago sa damuhan. Pilit man niyang pigilan ang sarili, napasigaw siya at tinanong ang guro kung ano ang ibig nitong sabihin tungkol sa kawalan nila ng martial ethic. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chendo na ang taong iyon ang team leader ng Miss City Team, at dahil doon ay wala siyang dapat ikabahala. Malamig niyang sinabi na ang ginawa ng mga ito ay malinaw na panlilinlang. Makalipas ang ilang sandali, doon pa lamang lubos na naunawaan ni Moret ang sitwasyon. Napagtanto niyang kaya sila pinlanuhan ay dahil nasa kanila ang martial character badge. Sa kanyang isip, malinaw na ang layunin ng Miss City Team ay makuha ang parehong badge sa ganitong paraan. Ganito rin ang naging pagkaunawa ni Liu Bo. Kaya pala sila pinuntirya ng kalaban ay upang maagaw ang lahat ng badge na hawak nila. Sa gitna ng tensyon, tinanong ni Morit kung sa kalagayan ni Chendo ngayon ay balak pa rin ba nitong hamunin si Wu Zhang. Sandaling natahimik si Chendo habang nakatitig sa mapa. Ilang sandali pa, muli siyang tinanong ni Morit kung ipagpapatuloy pa rin ba niya ang balak na iyon. Sa huli, sumagot si Chendo na hindi na. Ubos na ang kanyang stamina at mental power, at hindi niya kakayanin si Wu Zhang na isang top-tier isang perfect expert. Kahit nga ang isang nasa tier 1 na hindi pa ganap ay kailangan na niyang paglaanan ng buong lakas. Gayunpaman, nakumpirma na niya ang lokasyon ni Wu Zhang, at iyon ang mahalaga para sa kanya. Ang orihinal niyang plano ay umiwas sa mga perfect level expert, ngunit hindi niya inaasahan na magiging pabor sa kanila ang sitwasyon at makokolekta pa nila ang lahat ng badge. Habang ipinapakita ang susunod nilang pupuntahan, sinabi ni Chendo na diretso na sila sa Moon Park upang isumite ang mga badge at matapos ang unang round ng kompetisyon. Ipinakita niya ang rutang kanilang tatahakin gamit ang kanyang kamay. Naguluhan sina Morit at Liu Bo at agad na nagtanong kung bakit kinakailangan nilang dumaan sa rutang iyon. Ipinaliwanag ni Chendo na kailangan nilang lumihis ng ruta dahil mula pa lamang sa simula ay may nararamdaman na siyang kakaiba. Para sa kanya, masyadong simple ang mga patakaran para makuha ang mga badge. Bagamat sinabi ng organizer na ligtas ang mga lokasyon ng badge, pakiramdam niya ay may nakatagong panlilinlang sa likod nito. Naalala rin niya ang direksyong ibinigay ni Zhang Shuai tungkol kay Wu Zhang.
Nang banggitin nito ang salitang, midway, napaisip siya kung bakit wala man lang nagduda sa detalyeng iyon. Doon na unti-unting naintindihan ni Liu Bo ang ibig sabihin ni Chen Do. Sinundan naman ito ni Morit at sinabi na ang tunay na panganib sa pagkuha ng badge ay hindi ang mismong destinasyon, kundi ang proseso ng paglalakbay patungo roon. Sa huli, ipinaliwanag ni Chen Do na ang buong Forest Wolf Woods ay tila sadyang ginawa upang lituhin ang mga kalahok, lalo na ang mga nagtatangkang umiwas sa mga lungga ng mga lobo. Ang rutang pinakamalapit sa 2 star mark ang pinakamaaasahan, ngunit ito rin ang may pinakamataas na panganib dahil tumataas ang posibilidad na makasalubong nila ang ibang mga team. Para kay Chen Do, malinaw na maingat na idinisenyo ang kompetisyong ito. Ang mga team na kulang sa lakas, maliban na lamang kung sobrang pabor sa kanila ang kapalaran, ay hindi makakarating sa Moonmark kahit pa makakuha sila ng 2 badge. Kaya hanggat hindi pa nila tuluyang natatapos ang assessment, hindi sila dapat magpakampante. Sa puntong iyon, lubos nang naunawaan ni Morit at Liu Bo ang sitwasyon. Ngunit bigla silang napaigtad at napaurong nang may gumalaw mula sa damuhan. Isang figure ang unti-unting lumitaw, at habang naghahanda si Chen Do, napamura siya sa kanyang isipan nang makita ang hindi inaasahang pangyayari, nakasalubong nila ang High City team na may isa sa 2 perfect level expert. Sa isip ni Chen Do, malapit na sana sila sa finish line, ngunit sa halip ay napunta sila sa mas delikadong sitwasyon. Huminto sa kanilang harapan si Ku Zhangtian. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chen Do na hindi lamang matindi ang sword intent ng taong ito, kundi kaya rin itong basahin ang kanyang lakas. Malinaw na ito ang tier 1 perfect expert na si Ku Zhangtian. Ibinagsak ni Ku Zhangtian ang isang malaking kahon, at mula rito ay sabay-sabay na lumabas ang 6 na espada. Agad na naghanda ang grupo ni Chen Do, handa sa anumang maaaring mangyari. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang boses ang biglang sumigaw at nagpahinto kay Ku Zhangtian. Si Zhou Xiaogo ang nagsalita. Sinabi niya na batay sa dugo sa katawan ng grupo, malinaw na kakagaling lamang nila sa laban-laban sa mga Bibi Wolf. Kung lalaban sila sa ganitong kondisyon, hindi magiging patas ang magiging resulta. Ngumiti si Zhou Xiaogo habang nakatingin kay Chen Do at sinabing hindi niya inaasahan na may isa pang tier 1 perfect expert bukod kay Wu Zhang. Gayunpaman, para sa kanya, si Chen Do man o si Wu Zhang ay pareho niyang tatalunan sa susunod na 2 round ng kompetisyon. Ipinagmalaki pa niya na ang High City team ay 9 na taon ng sunod-sunod na kampyon, at walang makakapigil sa kanila sa pagkuha ng ika-10 sunod na titulo. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimula nang umalis ang dalawa. Habang pinapanood sila, napansin ni Liu Bo ang kilos ni Zhou Xiaogo at nagsabi na hindi niya inaasahan na mayroon itong asal na parang isang dakilang bayani. Ngunit nang marinig iyon ni Chen Do, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang isipan, hindi niya maiugnay ang sinabi ni Liu Bo sa tunay niyang pagkakakilala kay Zhou Xiaogo. Para sa kanya, ang babaeng kilala niyang tila nagbebenta ng mga mapanganib na bagay ay malayong-malayo sa imahe ng isang bayani, at sa halip ay kabaligtaran pa nga, na halos nakakatawa isipin. Samantala, habang papalayo ang dalawa, nagtanong si Ku Zhangtian kay Zhou Xiaogo. Hindi niya inaasahan na magsasalita ito tungkol sa panalong walang dangal. Para sa kanya, ang pagsasamantala sa kahinaan ng kalaban upang tuluyang tapusin ang laban ay isang lehitimong paraan ng pakikipaglaban, isang istilong hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na makabawi, at iyon din ang alam niyang karaniwang estilo ni Zhou Xiaogo. Bahagyang namula ang pisngi ni Zhou Xiaogo at sumagot na nasa live broadcast sila, kaya kailangan niyang panatilihin ang maayos na imahe niya. Kinagabihan, matapos ang unang round ng badge snatch battle, bumalik si Chen Do sa hotel. Humiga siya sa kama at napabuntong hininga, dama ang pagod mula sa araw-araw niyang pagsasanay sa pag-refine ng mental power gamit ang Void Emotion Visualization Method. Sa kasalukuyan, 50 team na may kabuoang 150 estudyante ang nakalusot sa unang round. Dahil dito, naisip niya na kailangan niyang talunin ang humigit kumulang 4 na kalaban sa susunod na araw upang makapasok sa ikatlong round. Sa ngayon, nasa antas 9 ang kanyang mental power. Iniisip niya na kung mapapatay niya ang lahat ng halimaw sa ika-7 wave, maaabot niya ang antas 10. Kapag umabot siya sa antas 10 mental power,
magkakaroon ito ng malaking pagbabago. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip na sa oras na maabot niya ang antas na iyon, siya na ang magiging ganap na numero 1 sa buong kompetisyon. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.